Paano nawala yung belt bag mo, sir? Doon po sa scanning, sir. Saan pier po ito? Sa Pier 4 po. From Manila going to Ito, Butuan. Butuan. Belt bag, Karton. karton, Saka, bag. Pagpasok niyan lumabas. di ko napansin, sir. Anong laman ng belt bag mo? Pira na 140k. Tapos yung cellphone dalawa. Tapos may Gcash doon na 19k. Yan. Tapos yung kwintas po. Dapat managot dito yung X-ray machine operators. We'll have to check po yung mga names ng naka-duty po that time. You have to answer to this complaint. Hindi ako makakapapayag. Kung hindi, there's gonna be a full-blown investigation. Patatawag kayo sa Senate dito sa mga lapses nyo. Senator, mukhang kailangan talaga imbestigahan ng procedure at makita talaga ang mga lapses na nangyari at papapaliwanag bakit nangyari mga to. At syempre, sir, dapat may magbayad dito. Kawawa naman Ay, itong tao. dapat meron mananagot. So, dapat a full-blown investigation will be made. Mananagot dapat talaga sila, Senator. Para to be fair, pakita kayo mga ebidensya na sinasabi nyo na meron ka talagang cellphone, meron ka talagang ganong kalaking pera, alahas, para mapalitan nila. Kami nang bahala na mababalik sa iyo Sige po. at may mananagot. Okay, so ngayon kasama na natin again si Sir Rolly. So, una sa lahat, Sir Rolly, kumusta na po kayo, sir? Itong mga nakaraang araw mula po nung nangyari ito pong insidente sa inyo or pagkawala po ng belt bag nyo sa port. Ito nga, ma'am. Malungkot po. Lagi, ma'am. Di ako makatulog. Kasi po, isa nangyari na nawalan po ako ng ganong kalaki po. Paggawa ng bahay namin. Tapos ang idlap lang nawala. Pinaghirapan po kasi ng asawa ko yun, ma'am, sa ibang bansa. Of course, kasama din natin via video call ang live-in partner or ang asawa ni Sir na si Ma'am Maria na nasa Saudi. So, magandang umaga po dyan sa inyo, ma'am. Hello po, ma'am. Good morning. Siguro makinig muna kayo, ma'am, dyan, no? And then, later on, may mga tanong din po ako sa inyo na makakasuporta po sa mga nangyari kay Sir Rolly. Pwede mo bang i-explain, sir, kung saan po nakasalansan yung pera? Dito, ma'am, sa wallet ng pambabae, ma'am. Ganito rin po ang itsura nun. Ito Ang po, kalaki. ganito po. For reference, ganito yung bag ni sir at ito yung wallet kung saan niya nilagay yung pera. Magkano po, sir, ang nakalagay dun sa wallet po Yung na? nakalagay po dito, ma'am, 100,005. Okay, so 105,000. So, dito mo sinut, sir, naka-fold. Dito po siya nakalagay, ma'am. Sa hulihan. Pinaka-hulihan po dito. Nabanggit nyo, 140. So, ano pa po yung 35,000, sir? Sa isang wallet ko, ma'am, nandun po yung 35,000 po nakalagay. So, saan naman nakaposisyon yung wallet na yun, sir? Dito sa gitna. Ngayon, pinasok nyo sa scanner, paglatag nyo po, pagpatong nyo pong ganon, ano na po ang sumunod na nangyari? Yun nga po, ma'am, paglapag ko ng belt bag ko, pumasok na po ako doon sa loob kasi kinapa pa ako doon ng yung gwardiya doon. Tapos yung pagdating ko doon, tinanong po ako ng ng scanning. Sabi niya, "Sir, bakit po yung karton mo may nakita kami diyan? Ano po yung nilagay niyo diyan? Yung bawal sa amin. Patanggal mo po doon sa guard." Hindi nyo agad naisip, sir, yung belt bag nyo na, wait lang, yung belt bag ko mahalaga, maraming dalang pera yun. But, Yun nga po, ma'am, yung nalagtaan ko lang po kasi pag sabi niya, nandun na po nakapupos yung ko pag sabi niya gano'n na bawal yung nakalagay diyan. Pwede ba patanggal mo diyan? Yung sa isip ko baka maiwan, gamit ko pa naman yun paggawa namin ng bahay, ma'am. hindi mo na naalala, sir, or hindi mo na nakita kung meron kayong dumekwat doon. Binaba ko tapos tinangay ko na ulit papunta doon sa gwardiya. Yun nga yung pagtanggal ko ng martilyo kasi sabi ng guard, tanggalin mo yung diyan. Ano ba nakalagay diyan? Sinabi ko sa kanya na martilyo saka screwdriver. So, mga gaano katagal bago mo na naalala yung, na may belt bag po pala kayo? Mataas lang siguro mga 5 minutes, ma'am. Kasi dinukot ko lang po yung martilyo tsaka yung pagdukot ko maliit lang yung napunit kasi dinukot ko na. Alam ko saan ko nakalagay eh. Naiisip ko yung belt bag ko. Pag ganun ko, wala pala akong belt bag. Di binitawan ko na yung box ko. Tapos bumalik na ako agad doon kasi malapit lang naman din yung Sabi ko, ma'am, yung
belt bag ko dito, naiwan ko ma'am. Sabi niya, patay, baka dampot ng kasama mo yun, kasunod mo. Sabi ko, ma'am, nandun po lahat yung mga, pera ko, nandun po lahat. Yung mga license ko, nandun. Tingnan natin sa CCTV kung sino kumuha. Kasi alam ko kung kinuha ng pasahero yung kasunod ko, hindi pa yung nakapasok sa barko, hindi pa yung nakaakyat. Sabi niya, sira pa naman yung CCTV natin. Doon po ako na, paano na lang kaya? Wala na ako pag-blatter ni Ma'am Fernandez kasi pumunta kami doon sa mga gwardiya doon. Inakyat namin sa barko kasi sabi niya, may pinakita kasing picture ma'am na yung kasunod ko naka-stripe. Hindi naman klaro yung mukha kasi naka-side view siya ma'am. Yun po nga yung kasunod ko. Tapos sabi niya, ito yung kasunod mo, baka ito nagkuha. Tingnan mo yung mga pasahero. Yun nga, umakyat kami doon. No? Alas 5 na po, mahigit yun. Nandun na kami sa taas. Tingnan ko lahat po yung mga pasahero doon mula sa baba sa hanggang sa taas. Wala akong makita, ma'am. Na. Tapos nung mga 6 na, ma'am, yun nga po, sabi ni Sir Fernandez, Rolly, tutuloy ka ba? Sabi ko, hindi ako tutuloy, ma'am. Anong gagawin ko doon sa probinsya? Kasi nandun po yung lahat yung pera ko na wala sa belt bag ko. Anong gagawin ko doon? Kahit 5 duling, wala ako dito sa bulsa ko kasi nandun po lahat nilagay ko. Sabi naman ng mga Coast Guard, sige, i-assist ka namin para pagbaba ng mga pasahero, i-assist ka namin doon. Halimbawa, makita mo yung belt bag mo. Sa'yo yan, pwede natin Wala man silang ginawa, ma'am. Pero tumuloy kayo, sir. Tumuloy ako, ma'am. So, Ma'am Maria, since kayo nga daw po, ma'am, ang nagpadala ng pera kay sir mismo, magkano ba ang unang padala ninyo na i-receive ni sir sa Palawan Express plus yung sa GCash din po? Initong taon po, nung April, para po yung sa plano namin na ganun nga, magpatayo nga kami ng bahay, padala po ako ng 53. Yung sa GCash noon, 15. Dinukod ko kasi yung 53, sabi ko, wag mong galawin yan. Yung sa GCash, pwede niyang galawin yon. Tapos nung nitong June, nagpadala ulit ako ng 52 sa Palawan Remittance niya kinuha. Tapos sa GCash, 6,000 ata yun. Naandyan naman po yung resibo po na ano ko na po. Merong pinakita dito si sir sa atin kung saan meron ding nagpapatunay na nagpadala nga si ma'am ng real money. April 23, 2026, nagpadala siya kay sir ng 3,212.75 Saudi Riyal. So, if we convert it sa peso, 53,331. Plus, nung GCash din, nung April 23 din po, 15,815 sa peso, which is 952.75 Riyal po siya. So, bali itong GCash, sir, na 6,000 and dun sa GCash na 15,000, ito po yung nandoon sa GCash account nyo na nasa phone. Pero 19 na lang ang laman kasi nagastos nyo yung 3,000. Yes, ma'am. Ibig sabihin, sir, yung Palawan na pinadala ni ma'am sa inyo na 52,003 and 53,331 pesos po, hindi nyo talaga ginalaw. Ayun po, ma'am, hindi ko nagalaw, ma'am. Kasi sabi po kasi niya na wag mo talagang galawin para sa bahay natin yan. Okay. Meron din tayo ditong resibo na 50,128 pesos. Sa Riyal, nasa siya, 3,199.60. So, in peso, nasa 50,000. Nagpadala lang talaga ako ng sunod-sunod na malaki dahil nga nagplano talaga kami na magpasukat ng ganun bahay. Maggawa nga kami ng maliit na bahay, ma'am. Tutulungan po namin kayo, ma'am, na kahit papaano may maibalik or kahit papaano mapag-uusapan naman po natin to. Kompleto naman po tayo ng ebidensya. Pero syempre, sabi nga ni Sir Rafi even during the Senate hearing na fair and square lang din. Kung ano po yung talagang nararapat, yun ang maibalik. Ganito po ang gagawin natin, no? Mag-i-schedule po tayo na makapunta po tayo ng Philippine Port Authority natin para mapag-usapan po ito and we will present all the resibo, sir. I-ready lang muna natin lahat ng mga ebidensya and then pupunta tayo ng PPA at doon po natin maganda magkausap po kayo. At of course, kung kailangang bayaran po, dapat po bayaran kung magkano po talaga ang nawala. Ma'am, may gusto ka pang sabihin, ma'am, kay sir? Sa sunod, mag-ingat na kamo siya kasi hirap po hanapin yung pera. Pinaghirapan ko talaga. Sa sunod, mag-ingat talaga siya. Yan lang masabi ko sa iyo, Bima. Pasensya na talaga. Nangyari talaga yung hindi naman talaga yung yung gusto Disgrasya talaga. Yun na lang, Bima. Sana matulungan na lang tayo sa Idol Rafi in action.
Okay, so ito na ngayon, Sir Rolly. Ngayon dito na po tayo sa Philippine Ports Authority natin. And of course, kasama natin ngayon si Atty. Mark John Palomar. At last time, siya rin po nakausap ng Senator during our first airing sa radio. Nagkaroon din tayo ng hearing, sir, no? Regarding po dito sa pagkawala po di umano na inyong belt bag. And of course, nandito po tayo para po magkaroon ng magandang pag-uusap, sir. Kumbaga matuldukan po natin at matulungan namin kayo, sir, dito po sa pagkawala ng inyong bag. So sir, unahin natin, napanood naman natin lahat yung nangyari kay sir dun po sa pagkawala ng kanyang belt bag. Na-discuss na rin during the hearing yung pong investigation on the part of Philippine Ports. And meron po siya dito, sir, presented to us right now yung na-receive niyang pera sa kanyang misis na nasa Saudi. On the side of ports, paano natin magandang mapag-usapan ito, sir, and we can help si Sir Rolly na masolba po itong problema. Ang napag-usapan doon, nangako ho ang PPA nung sa interview with the Senator that we will do an investigation on what happened with this bag. So, nireview ho namin yung mga processes ng operator namin doon sa terminal, yung Northport. Tinignan namin paano nila hinahandle yung pag-x-ray, yung process, etc. Tapos, chinek din namin yung recordings namin. May mga nakita kami na improvements na pwedeng gawin at agad-agaran naman inayos din nung operator namin si Northport yung mga suggestions na ni Senator. Lalo na yung mga CCTV, mas maganda na yung angulo ngayon. So, kitang-kita talaga lahat ng pumapasok at anong bitbit nila. Complete coverage ng CCTV sa x-ray area. Now, unfortunately, dahil nung time na yon, hindi namin makita kung sino ang kumuha nung bag ni Sir Rolly. Nagkaroon ng usapan ngayon at kahit walang nakitang kasalanan yung Northport, lumapit si Sir Rolly at humihingi ng tulong para dahil yung pera na nawala, pampagawa sa bahay nila. At nung kinausap yung Northport, napag-usapan ho nila na ang nawala, 100,000. Nangako naman ang Northport na magbigay ng tulong kay Sir Rolly para tuluyang mapagawa pa rin yung bahay. Ako'y natutuwa na nangakong tumulong yung Northport, pati din yung To Go. Nangako din kay Sir Rolly ng round-trip tickets to Butuan. This will depend on kung kailan niyang gustong bumiyahe. Sasabihin lang niya yung To Go para mabigyan siya ng maasikaso yung pagbigay ng ticket niya. Magandang ending sa insidente na to. Nabanggit niyo, sir, na meron na tayong mga bagong installed doon sa area, sa port. And more than that, sir, nagdagdag na rin tayo ng personnel natin doon. Yes, so may mga personnel na nag-a-assist sa x-ray area at nare-remind yung mga pasahero na paglabas ng gamit nila sa x-ray, makukuha nila yung mga gamit nila. Lalo-lalo na yung mga pasahero na may tinatawag na may i-check pa sa bagahe nila. Yun talaga nare-remind sila na kailangan nilang kunin lahat ng gamit nila bago sila pumunta dun sa area na pagbubuksan yung bag. Naman ang isa sa gusto natin, Sir Rolly, no, na hindi na maulit with the improvement na gagawin. So, moving forward tayo, unang computation po natin na hawak, just to clarify lang din sa ating mga netizens. So, meron tayong na-provide, sir, na nasa 120,000 po, no? Included na po dito yung padala from Palawan, remittance, and yung pong sa GCash. Nag-meet halfway po ang port and si Sir Rolly. At Sir Rolly, okay po ba sa inyo na nag-meet halfway with 60,000 po? Okay na po. Papasalamat din ako sa inyo, sir, kasi kahit ganun, natulungan niyo pa rin ako. On the part po of the operator Northport, kami naman po ay nagagalak na makatulong kay Sir Rolly po. Yun lang naman po, and kami naman din po ay tumatalima sa mga direktiba po ng Philippine Ports Authority at naway po makatulong po yung aming pong munting tulong po sa inyo po, Sir Rolly. Nandito rin po ang To Go natin to explain din, sir, yung may tutulong pa po nila sa inyo, Sir Rolly. Ngunit sa pamunan ng To Go, gusto namin paalam na yung tulong na ibibigay namin sa inyo is sa ikakalulog din po sa nangyari po sa inyo. No? Kung ano pa man yung pwede namin maitulong, sa susunod na pagbiyahe nyo po, kontakin niyo lang po ako at handa naman po akong tumulong para sa inyo. Kumbaga, sasagutin po ng To Go yung back and forth ninyo, sir. Okay po kayo doon, sir? Maraming salamat sa inyo, sir. Kahit mga pagbiyahe ko, back and forth na po ako na makukuha sa inyo. Maraming salamat. Dahil definitely, babalik kayo ng Butuan, sir, para ipagpatuloy itong ipapagawa ninyo na bahay. Gusto na namin palala sa mga pasahero na may lagi naming sinasabi na may mga bagay na hindi nyo pwedeng dalhin sa barko. Siguro din nyo na lang na hindi nyo bitbit to, lagi nakaposto. So yung mga dangerous, yung mga kutsilyo,
etc. Hindi ho talaga pinapayagan na mabitbit ng pasahero to. So para maiwas na binubuksan yung mga bag nyo, wag nyo na dalhin to. Pangalawa, maraming tao po sa mga pantalan natin. So siguraduhin ho natin na nababantayan natin mga gamit natin para maiwasan yung pagkawalan na ito. Sa mga tauhan natin, sir, from Philippine Ports, ano naman din ang advice natin to them para mas paigting pa natin at mapaganda pa natin ang serbisyo natin sa mga ating mga pasahero? Lahat naman ng tao ng PPA ay talagang ready to assist ng mga pasahero natin. Tuloy-tuloy natin na bantayan natin ang seguridad at comfort ng ating mga pasahero para yung mga biyahe nila medyo stressful na yung pagbibiyahe. Sinisigurado dapat ng mga personnel natin na ang biyahe hindi lalong magsistress sa mga pasahero natin. On behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po sa ating Philippine Ports Authority at dahil po kahit papano po meron pong pera na matanggap si sir na mapanimula niya na ma-start pa rin kahit papano po yung bahay na inasahan po niyang maipaayos sa Butuan. So thank you so much, Sir Mark. Maraming salamat po and hopefully po hindi na maulit ito at sana maging lesson na rin to sa ating mga netizens na mas pag-ingatan ang kanilang mga kagamitan kapag bumabiyahe. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Sir Rapi, maraming salamat po sa programa nyo na nabayaran na po ako ng Philippine Port. Thank you, Sir Rapi. Mabuhay po kayo, Sir Rapi. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan.